Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Ang pagpapakita ni CIU Honor ng kahangahangang lakas ay nagpatigil sa lahat ng naruroon. Agad na naging mas mahinahon ang natitirang mga cultivator, hindi na nang ahas kumilos ng padalos-dalos. Pinapanood si CIU Honor na talunin ang mga cultivator na nagtatangkang agawin ang kayamanan, umatras si Jian Yian sa gulat. Paano naging ganito kalakas ang maliit na babae? Sa isang heavenly grade na sandata at isang pag-unlad sa cultivation, mas malakas na siya ng maraming beses kaysa noong una kaming magkita. Sa sandaling ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa itaas ng Nine Bend River. Isang multong lumilipad na karwahe ang lumitaw sa paningin ng lahat, dumadaan sa dagat ng mga ulap, mga kagubatan at bundok, at sa Nine Bend River, na lumulutang daan-daang metro sa itaas ng Cloudlark Ninefold Tower. Ang bilis nito ay parang umaagos na ulap. Ang lumilipad na karwahe ay direktang humarap kay CIU Honor. Nang makita ito, gustong tulungan ni Ming Shuren ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit umiling si La Shou. Hindi na kailangan. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na maaaring lumitaw si Yin Ziyan anumang oras. Posibleng nagtatago sa ilang madilim na sulok na pinapanood ang lahat, o kahit na nakatayo sa gitna ng mga cultivator na ito. Sa sandaling ito, isang cultivator na nakasuot ng itim na balabal ang lumitaw mula sa lumilipad na karwahe, may hawak na isang kahon na brocade sa kanyang mga kamay. Binabati kita, Mr. Ninth, sa iyong kaarawan. Sa utos ng aming pinuno, naghahandog ako ng regalo. Habang bumababa ang kanyang boses, ang kahon na brocade ay marahang itinaas ng mahinang malakas na enerhiya at lumipad patungo sa Skylark Tower. Nagulat ang mga cultivator sa ibaba sa eksenang ito. Ang bisita ay isang master. Bagamat hindi ko masagap ang eksaktong antas ng cultivation, sa gayong entourage, tiyak na mas mataas siya sa akin. Anong pagkakakilanlan mayroon ng maliit na babaeng ito upang tretuhin ng may gayong respeto ng isang misteryosong cultivator? Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Jian Yian. Si siya ng Evil Sky Pavilion ay tunay na karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Ang kayamanan sa kahon na brocade na iyon ay tiyak na ang heavenly silken gloves. Inaasahan ni CIU Honor na matatanggap ito, ngunit sa sandaling iyon, mula sa isang magaan na bangka sa ibabaw ng Nine Bend River, biglang bumulusok ang isang kawit, direktang humahablot patungo sa kahon na brocade. Nakagat, sa isang tapik ng kanyang paa, lumipad si Jian Jian patungo sa Nine Bend River na parang kidlat, na sinundan ng malapit ni Ming Shuren at Duan Muxing. Si Jian Yian ang unang nakarating sa bangka, itinaas ang kurtina, ngunit walang nakitang tao sa loob, isang mekanismo lamang. Iwinasiwas ni Duan Muxing ang kanyang Overlord Spear, tinagos ang magaan na bangka, at direktang sumisid sa Nine Bend River upang mag-imbestiga. Sa sandaling ito, isang kawit at lubod din ang lumabas mula sa isang malayong pavilion. Huminto si Ming Shuren na mag-iimbestiga sana. Mayroon siyang kutob na ang plano ni Yin Ziyan na makuha ang Heavenly Silken Gloves ay hindi kasing simple ng paghahanda lamang ng isang kawit at lubod. Maaari ring maging target si Yinan ng kanyang nakababatang kapatid. Sa pag-iisip na ito, hindi siya nag-atubiling gamitin ang Han Tribulation Insight Avatar at ang dakilang supernatural na kapangyarihan, na kumikislap patungo sa kanyang nakababatang kapatid. Nang papalapit na siya, isang grappling hook ang lumitaw sa loob ng Skylark Tower, hinahablot ang kahon na brocade na ilang pulgada na lamang ang layo kay CIU Honor. Hindi hahayaan ni CIU Honor na kunin ang kanyang regalo sa harap mismo ng kanyang mga mata. Mabilis niyang binawi ang kahon na brocade gamit ang Brahma Heaven Silk. Bigla, isang pana ng crossbow na puno ng malakas na enerhiya ang bumulalas mula sa tubig. Hindi natakot si CIU Honor. Sa kanyang Brahma Heaven Silk, Cloud Robe Feather Dress, at ang kanyang Nascent Divinity Tribulation Realm na antas ng cultivation, agad niyang maipapakalat ang 6 Union Shield Defense. Mabilis ang pana, naabot siya bago pa man niya ganap na maitayo ang kanyang depensa, ngunit sa sandaling iyon, isang palaso ang bumaon sa mas mabilis na bilis, na hinati ang pana ng crossbow sa dalawa.
Nabaling ang atensyon ng lahat sa palasong ito, tumitingin sa landas sa kakahuyan kung saan ito panyana. Kusang tumahimik ang mga cultivator, maging ang paghinga ay pinigil. Pagkatapos ay lumundag si Mushroom mula sa tubig. Walang tao sa ilalim ng tubig, ilang crossbow lang. All clear. Tinaas ni Ming Shuren ang isang kilay at pinulot ang sirang crossbow sa lupa. May isa kang nakaligtaan. Inabot ni CIU Honor ang Asher Fall fragment na nakuha niya mula sa Skylark Tower sa kanyang master. Disipulo ay hindi nagpahiya sa iyo, matagumpay na nabawi ang Asher Fall fragment. Kalmadong tinanggap ito ni Lasho at pinuri, mahusay. Ding! Nakolekta ang Asher Fall fragment *2. Ginawaran ng 200 merit points. Lumakas ang mga yabag mula sa wooded path, na sinundan ng isang malalim at resonanseng boses na umalangaw sa paligid ng Skylark Tower. Dumating na ang Jade Consort. Tumabi kayo. Tumingin ang lahat sa direksyon ng tunog, nakikita sa dulo ng landas ang isang marangyang palanquan na lumalapit. Sa tabi ng marangyang palanquan, isang magandang babae na nakasuot ng kulay rosas na damit ang dahan-daang naglalakad kasama ang kanyang entourage diretso sa Skylark Tower, na may mga cultivator sa magkabilang panig na nagbibigay daan. Hindi gumalaw sina Lasho at ang iba pa. Bumagsak ang kanyang tingin sa isang babae sa tabi ng palanquan, pangalan, Flowers and Moon Journey. Lahi, tao, antas, nascent divinity tribulation realm. Dahan-daang lumapag ang palanquan, at binuksan ang mga kurtina. Isang marangal na Jade Consort na nakasuot ng golden crown ang marahang lumabas at eleganteng tumayo na ang kanyang mga kamay ay nasa harapan niya. Lumapit siya kay Lasho na may ngiti. Ang hamak na ito ay nag-aalay ng kanyang paggalang. Kalmadong tumingin sa kanya si Lasho. Nakikilala mo ba ako? Ang mga nakapaligid na cultivator, nang makita ang dalawang nagbati, ay nagsimulang mag-usap sa kanilang sarili. Kahit ang Jade Consort ay nagbibigay galang sa matandang ito. Sino kaya siya? Ang Jade Consort ay nagsalita ng may ngiti, bakit hindi tayo umakyat sa itaas para mag-usap? Sumulyap si Lasho sa paligid at pagkatapos ay tumungo sa tore, napapansin na nawala na si Jian Yen. Huwag na lang, malamang iniiwasan niyang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Hayaan na siya. Nang makarating sa tuktok ng Skylark Tower at makaupo, sina Ming Shuren, Duan Muxing, at CIU Honor ay tumayo sa likuran niya. Ang Jade Consort ay sinamahan ng 4 o 5 sundalo at ng mamamana, si Flowers and Moon Journey. Binasa ni Lasho ang kanyang pangalan, Flowers and Moon Journey, isa sa 3 dakilang mamamana ng Divine Capital. Nagulat na tumingin sa kanya si Ming Shuren. Ang kahangahangang palasong iyon na hamarang sa itim na crossbow mula sa Nine Bend River ay tunay na kahanga-hanga. Yumukod si Flowers and Moon Journey. Ikinararangal kung kilala ako ng eksena. Sumipsip ng tsaa si Lasho. Kung hindi ako nagkakamali, orihinal kang nagmula sa Lasho sect. Pagkarinig nito, namula si Flowers and Moon Journey at umatras. Malinaw na nararamdaman na ang pag-alis sa kanyang sekta ay hindi isang bagay na dapat ipagmalaki. Humajijek ang Jade Consort, na sinira ang awkwardness. Bakit magbibiro ang kagalang-galang na elder sa junior? Si Flowers and Moon Journey ay isang dalubhasang mamamana. Hindi maaaring magpagala-gala ang isang babae kahit saan, ang paglilingkod sa korte ang kanyang kapalaran. Tumango si Lasho. Ang bawat isa ay may sariling landas at hindi maaaring pilitin. Magsalita ka, ano iyon? Pagkatapos marinig ito, dahan-daang nagsimula ang Jade Consort. Ako ay narito upang linawin ang ilang hindi pagkakaunawaan sa kagalang-galang na elder. Ang unang bagay ay tungkol kay Shen Yuan, na gumamit ng pangalang Wang Fugo, na ipinadala sa Anang para sa isang misyon ng pagpatay. Ang taong ito ay hindi sa ilalim ng aking utos ngunit pinaratangan at ginamit bilang isang pyesa upang maghasik ng hidwaan. Sa katunayan, ako ay nagmula sa kanlurang rehiyon, at ang aking mga kapatid na babae ay pinatay dahil kay Mr. Second ng Evil Sky Pavilion, ngunit wala akong sama ng loob laban sa Evil Sky Pavilion. Ang kagalang-galang na elder ay matalino at mapanuri, hindi ako nangangahas na magsinungaling sa iyo. Nang patayin ni Lasho si Wang Fugo,
Tunay niyang pinaghihinalaan na may isang taong gumagawa ng gulo sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, nang walang konkretong ebidensya at dahil hindi na maibabalik ang patay, hindi siya maniniwala kay Lasho batay lamang sa kanyang salita. Patuloy ang Jade Consort, ang ikalawang bagay ay napagkatapos ng kamatayan ni Shen Yuan, ang alitan sa pagitan ng Evil Sky Pavilion at ng palasyo ay walang kinalaman sa akin. Si Flowers and Moon Journey ay maaaring magpatotoo dito. Kalmadong tumingin sa kanya si Lasho. Bakit ako maniniwala kay Flowers and Moon Journey? Awkward na tumayo sa lugar ang Jade Consort. Ang sinabi ko ay pawang katotohanan. Ang kagalang-galang na elder ay nakipaglaban na sa mga master sa palasyo noon, madaling malaman ang katotohanan mula sa kasinungalingan. Ang Jade Consort ay walang ipinakitang anumang senyales ng mahika sa kanya. Kung tunay siyang nang-ahas na salungatin ng Evil Sky Pavilion, hindi siya magpapakita sa Skylark Tower ng mag-isa. Gayunpaman, umiling si Lasho. Paano mo nalaman na narito ako? Ipinaliwanag ng Jade Consort, narinig ko ang tungkol sa kaguluhan sa Anang City. Ang tanging tao na makapagpapasuko sa 4 na dakilang tagapagtanggol ng Underworld Sect, bukod sa Master ng Evil Sky Pavilion, ay wala akong maisip na iba. Tumayo si Lasho, nakapamaywang ang mga kamay sa likod, nakatingin sa Nine Bend River. Kung gayon, alam mo ba kung bakit ako narito? Umiling ang Jade Consort. Ako ay dumating lamang upang linawin ang mga hindi pagkakaunawaan, wala nang iba pa. Idinagdag ni Lasho, may ninakaw si Yuaner sa akin. Yuaner, ang nag-iisang tagapagmana ng Divine Thief Sect, bihasa sa Cloud Throbang Han. Yinzi Yuaner, narinig ko na ang taong ito ay labis na maliksi. Kahit ang Lasho Sect, kung saan nagmula si Flowers and Moon Journey, ay hindi siya mahuli. Hindi magiging madali para sa elder na mahuli siya. Bahagyang ngumiti si Lasho, isang daga lamang na nagkukubli sa mga anino. Kapag kumilos na ako, hindi siya makakatakas. Binigyang diin niya ang huling 3 salita, pagkatapos ay itinaas ang kanyang palad at isang kumikinang na card ang agad na lumitaw, bumubuo ng isang parisukat na kulungan na mabilis na bumalot sa ibaba ng Skylark Tower. Nagulat ang mga disipulo nang makita ang kanilang master na kumikilos. Namangha ang Jade Consort at si Flowers and Moon Journey habang bumababa ang kulungan mula sa langit, umaalingaw sa mahalagang enerhiya. Sa sandaling iyon, isang cultivator na may parisukat na mukha sa gitna nila ang sumigaw, hindi mabuti. Nabisto na ako. Ang taong ito ang nag-iisang tagapagmana ng Divine Thief Sect, si Yinzi Yuaner. Inalis ni Yuaner ang kanyang maskara at malakas na tumawa, mabilis na tumatakas habang sinasabing, paumanhin, matandang gu. Hindi ako mahuhuli ng galaw na ito. Mula ngayon, ang pangalang Yinzi Yuaner ay kakalat sa buong Great Flame. Nagtinginan ang mga nakapaligid na cultivator, at nang mapagtanto ang nangyari, marami sa kanila ang nagmadaling tumakas. Takbo! Iyan ang malaking demonyo mula sa Evil Sky Pavilion. Narito na ang demonyo mula sa Evil Sky Pavilion. Ano pa ang hinihintay ninyo? Nakakatakot ito. Walang halaga.